Sabi po dito ni King David sa Psalm 127 verse 4, "One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and seek Him in His temple." Minsan, napapaisip ako, tinatanong ko ang Diyos, Lord, bakit gano'n na lamang ang declaration ni David? Nasabi niya, isa lang ang hinihingi ko, ang makasama ka, makita ka. Sabi niya, at magmanahan ako sa tahanan mo habang ako'y nabubuhay. Amen? Saan mo kadalasan naririnig ito? Kapag may nanliligaw, amen? Kapag bago-bago pa lamang na mag-on kayo, right? Amen? Pero kapag matagal na, pero ibig kong sabihin that time, itong word na ito, although wala doon nakalagay doon na love, mahal na mahal, mahalaga kay King David ang pananatili o ang Diyos mismo. Not only the presence, but God Himself. Amen? Bilang Kristiyano, mas mamahalin po natin ang Diyos. Sabi nga nila, anong gusto mo? The presence of His presence or the presence of His presence? Okay? Okay. Ito sabi niya dito, basahin niyo naman sa Tagalog, 1, 2, 3, go. Nakakatuwa dahil si King David may pagbagsak din, may pagkakamali din. Pero may nagpapalakas sa kanya, may dahilan siya para tumayo, manumbalik ulit. Church, ano man ang dahilan, kaya ka nasugatan, bumagsak, kagagawan man ng iba, malimong desisyon, o ano man, dahil sa paghihintay, nagsawa ka, nanlamig ka, I pray na makita mo rin ang dahilan kung kailangan mong bumalik sa Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos. At mahal tayo ng Diyos. Amen? Ang ating church, ang foundation ng ating pananampalataya, hindi po nakabase sa program, sa personalities or performances. It is an encounter with the living God. Sabi, encounter with the living God. Of course, ang ating church may mga programs, may pre-encounter, may post-encounter, may EGR, and so on. Pero kapag ikaw, Kristiyano ka, o dito tayo sa church, mag-go through ka lang dito para for the sake na mag-go through ka, kahit iakyat ka namin sa EGR, hindi ka makakaranas. Amen? Bahagi mo na buksan ang iyong puso na kagaya ni David. Bahagi mo na kung saan na desisyonan na manatili, na maranasan, marubdob na pangangailangan, umatindi na pangangailangan sa presence ng Lord. Amen po ba? Iyan po, kaya nga hindi lamang po nakabase sa program and so on. Maganda ho na mayroon tayong program para magkaayos-ayos tayo, pero napakahalaga kahit punong-puno tayo ng programa ng ating simbahan, nandun din ang presence ni Lord. Bumabalik kayo sa church, umating kayo ng live group, umating kayo ng prayer everyday, nagdudwelling, nagpipray. Why? Dahil nararanasan natin ang presensya niya. Hindi kayo babalik, wala ka sa kinaupuan mo, iba sa live streaming, hindi ka upo dyan kapag wala kang nararanasan kay God. Amen? Sa umpisa siguro ibang motibo mo, pero hanggang tumatagal ka, ang Diyos binabakbak niya yung mga nagkakalyo na ng mga puso natin. Inaalis niya yung mga kinalawang na ng mga prinsipyo natin na napakalayo sa kalooban ng Diyos. Pero ngayong hapon na ito, I pray na makita natin ng foundation, pundasyon, ng pananampalataya, relasyon natin sa Diyos, hindi po nakabase sa program. Kasi kung nakabase lang sa program, marami tayong gagawin, magiging busy lang tayo. Amen po ba? Kasi sa presence ng Lord, doon ka nababago. Sa presensya ng Diyos, doon ka nababago, doon ka nagbibehave. Yung iba ka sa inyo, kapag kumakain, halimbawa, nakapila doon sa traffic, halimbawa, traffic and so on, nagsi-cellphone ka, traffic, biglang tumabi sa'yo yung police mobile. Tignan mo iba ang behavior mo, binababa mo yung cellphone mo. Kasi nandun ang presensya ng police. At alam mo,
pipigilan ka na mag-cellphone. By the way, may batas na po yung ngayon. Na nagdadrive ka na nag-cellphone, pwede kang tikitan. Mas marami kasing nadidisgrasya ngayon sa pag-cellphone kaysa lasing na nagdadrive. Amen? Christianity is not just something we believe, it is someone we experience. Amen po? Hindi lamang nananampalataya ka, naniniwala ka. Pero ito po ay kailangan ho, nararanasan mo. Parang sa pag-aaral ho ng driving. I-mention nag-aral ng driving. Sa una, sa theory muna, naniniwala ka. Lahat theory lang. Pero kapag pumunta ka na sa practical, yan ang tunay na pagdadrive. Hindi mo pwedeng sabihin mo sa akin, natapos ka sa theory, may license ka na. Hindi mo pwedeng natapos mo ang pre-encounter, post-encounter, EGR, at hindi ka naman nagdesisyon na bago, ligtas ka na. Hello? Kailangan ho, aktual, praktikal. Kaya ang pananampalataya, sabi niya dito, na walang gawa, patay. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, patay. Kahit maraming mga katuruan tayo, magagandang mga katuruan, maganda yon. Pero talagang isinarado mo ang puso mo, ang isip mo, at talagang dinesisyonan mo na ayaw mong baguhin ang isang sitwasyon, delikado. Isang halimbawa po dan si Judas. Si Judas ho, kasama niya ni Jesus araw-araw. Pero nang Judas pa rin. Mababasa mo doon, habang kasama ni Jesus, nangungupit. Ibig sabihin, hindi po nabago talaga. Amen. Kailangan ho magdesisyon ka. Hindi po pwedeng si pastor ang magdesisyon para sa'yo o si life group leader. Mahirap, pastor, kasi tinitignan mo na yung kalakihan na po pwedeng mawala sa'yo. Little by little. Amen. One day at a time. Amen po ba? Pero akala mo lang yung mawawala sa'yo habang tumatagal, habang dinidelay mo ang obedience mo, marami kang namimiss. Sa kagaya ng may sakit, dinidelay mo yung mga check-up mo, dinidelay mo yung mga therapy mo, dinidelay mo yung mga maintenance mo, tignan mo. Mapapabilis ka. Amen po ba? Okay, God desires relationship with us, not a ritual or without reality. Lalong-lalo na ngayon, no, kung ano-anong lumalabas sa mga social media and so on. Akala mo totoo, yung pala AI. To the point na mayroon ako napanood na mayroon nang nagpapakasal sa AI. Sabi ko, ganun ba yun? Baka nako, delikado. Okay, when the early church gathered, kapag yung mga unang simbahan sa Book of Acts, kapag nagsama-sama sila, ang presensya ng Diyos ay ramdam, tangible, ibig sabihin, ramdam danas nila. Prayer were answered, hearts will change, and lives were transformed. Amen? Kung yung nangyayari noon, ako'y naniniwala, nangyayari at mangyayari pa rin hanggang ngayon. Alam ko, marami dito sa ating kalaagitan, tayong lahat, napakasinungaling ang ating mga puso. Ang ating mga sinasabi, napakalayo sa kalooban ng Diyos. Pero nung nagseryoso ka sa Panginoon, tignan mo, nakaranas ka ng presensya niya, yung bagay na hindi mo mabitaw-bitawan, binitawan mo. Yung ex mo na hindi mo dinadala ka lagi sa kasalanan, na-break mo. Amen? Yung bisyo na hindi mo kayang bitawan, yung porno na binibisita mo lagi sa website, ngayon hindi mo na pinapanood. Why? Because you experience the presence of God. Nag-iba ang panlasa mo, nag-iba ang appetite mo, nag-iba ang pananaw mo sa buhay. Nilabanan mo ito, tinulungan ka ng Diyos. Tingnan mo, sino ang napabuti? Ikaw. Amen. Sabi nga nung isang kapatiran, buti na lang nabago ako, pastor. Nabago ako sa drugs. Kung hindi ako nabago sa drugs, baka wala pa akong bahay. Laking tipid. Amen?
Gusto mo magtipid? Nako, alisin mo na yung nakakasira ng buhay. Amen po ba? God of revival. Okay. Number 1, experiencing God through purity of heart. Purity of heart. Ang purity of heart ay hindi si pastor ang makakapagsabi. Ikaw at ang Diyos ang magdidil niyan. Dahil sa loob mo ito, ang bahagi ni pastor, ibahagi ang salita niya. It's up to you. Kasi ang salita ng Diyos, paiibabawin niya, palulutangin niya kung ano yung hindi pure sa'yo. Amen? Parang yung singsing mo, halimbawa, ilagay mo sa suka. Maalis yung dumi. Itutubog mo, malilinis. Kikintab ka. Ganun din sa salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos, i-expose ng Diyos yung mga bagay na nananatili sa puso mo, sa isip mo, yung purity ng puso, ilalabas na yan. At it's up to you kung gusto mo nang alisin. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, mata sa mata. Sabihin mo sa kanya, I think alam mo yung sinasabi ni Pastor. Hindi ko alam, huwag mong husgahan kung hindi niya alam. Pabayaan mo si Lord ang mangusap sa kanya. Amen? Kung sinabi niya, ikaw magdesisyon para sa akin, gawin mo. Okay, sabi niya dito, blessed are the pure in heart. This is the word of God, for they shall see God. Sino dito gusto niyo makita ang Diyos? Maranasan ng Diyos. Lahat tayo gusto nating maranasan ng Diyos. Sino dito gusto maging pure? O humina. Gusto natin, Lord, more, Lord. Pero pagdating sa purity, nako, amen. Pero I pray, I challenge natin. I-challenge natin ang ating sarili. Kung mayroong sinabi si Lord, anak, hindi maganda yung motibo mong yan. Hindi maganda yan. Bigay mo sa Panginoon. Hebrew 12:14, basahin nyo naman po. 1, 2, 3, go. Pinangalawahan pa ng Hebrew. Ni Matthew, sinabi pa sa Hebrew. Live a clean life. Okay? Malinis na buhay. Hindi yung araw-araw ko naliligo, hindi yung bagong damit mo lagi, hindi lamang po, panglabas lamang po yun. Kaya nga, purity of the heart, and you will never see God. Kaya minsan, nandito pa lamang tayo sa lupa, kaya hindi mo nakikita ang kagandahan ng pagsunod kay Kristo, ang kagandahan ng pagsunod sa salita niya, dahil nga may nakabara. Amen? Hindi mo makita yung kagandahan ng paligid mo dahil may nakabara. Naalala ko sa isang story, isang 25 years old, nagta-travel ng train, kasama ang kanyang tatay. Sabi ng 25 years old na binata, Tay, anong tawag dyan? May lumilipad na ibon. Ibon yan, anak. Ay, ibon pala yan. Tay, anong tawag po doon? Anong color yan? Yan ang orange, yan ang dilaw. Yan, tagalit yung mga pasahero. Ba't ganyan yung anak mo? 25 years old na. Ganyan pa rin umasta. Di niya alam orange, red, and so on. Di niya pa alam ang bird. Sumagot yung tatay, sorry. Dahil ngayon lamang muling nakakita ang anak ko since birth. Kasi galing kami sa hospital. Minsan, ganyan po tayo. Dahil tinanggap na natin na bulag tayo, tinanggap na natin na hanggang dito na lang ako, hindi mo nakikita yung dapat mong makita. Gagamitin ka sana ni Lord dito, hindi ka magamit-gamit. Amen, magamit ka sana sa iba, yung iba sana mabuborn na gina, yung asawa mo sana makakakilala na kay Lord. Pero ngayon, ikaw pala yun lang ang kilala niya. Hello? Yung anak natin, yung anak mo talaga magsiseryoso na sana, kaya lang nakita ka niya. Amen. Sa ayaw at sa gusto natin, lahat ho na nangyayari sa kalooban natin, it will come into surface. Dito po sa mga Israel, 40 years in wilderness. Pag sabi 40 years.
40 years. Ito, for all these 40 years, your cloth didn't wear out and your feet didn't blister or swell. Sinabi ito ng Diyos sa mga Israelites. Kasi mula nung umalis sila sa sa Egypt nagsisimbolo ng kanilang mga ng imprisonment, ng kanilang slavery. Sa Egypt nagsisimbolo ng ating old life. Niligtas sila ngayon, inalis sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Ngayon, nasa ilang na sila, nasa transition na sila sa promised land. Alam nyo, naging character ng mga sabi dito, mula 40 years daw, hindi na luma ang kanilang damit. Just imagine, si Levi, halimbawa, sinong 40 years old dito? Hindi pa 40 years old dyan si Levi. Si King. 40 na. Tiyo ng tawag yan, tiyo. Si Brother King, ipinanganak siya. Yung unang sapatos niya, nung 1-year-old siya, hanggang 40 years old siya, yung pa rin ang sapatos niya. Ang galing, no? Habang lumalaki yung paa niya, lumalaki rin yung sapatos. Habang lumalaki yung damit niya, lumalaki rin yung katawan, lumalaki rin yung damit niya. Hindi na luma. Sabi ko, anong klaseng brand yun? Amen? No, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Kaya lang, sa 40 years na yon, prinubahid ng Diyos pagdating ng gabi, mayroong pillar of fire na kung saan nagpapainit sa kanila, nagbabantay sa kanila para hindi sila makagat ng mga animals and so on sa ilang. Tapos pagdating ng araw, mayroong pillar of clouds na lumililim sa kanila habang lumalakad sila sa disyerto. Tapos bumababa ang tinapay mula sa langit. Ang mga pugo na nagkakainan sa kabilang iba ay biglang dinala ng hangin na punta sa kanila, may karni sila. Alam nyo, nung nagkaroon sila ng pressure, na corner sila, nagkaroon ng konting problema, na corner sila, anong binanggit nila? Buti pa sa Egypt, may sibuyas. Buti pa sa Egypt, mayroong ganito. Buti pa sa Egypt. Minsan ganyan ang church, ang mga Kristiyano. Hindi naman lahat. Magkaroon lang ng problema, bumalik na lang ako sa dati. Ayaw ko na yan. Magkaroon lang ng kiskisan ng problema, challenges sa magkasama sa life group and so on, miscommunication and so on. Ayaw na. Gusto nang bumalik sa dating buhay na tulala. Buti pa nung hindi pa ako umatin ng church. Tulala ako. Wag! Sabi mo sa atin mo, wag! Kahit wala ka sa church, nandito ka sa church, wala ka sa church, mayroong pressure. Pero kapag ganyan ang makaugalian natin, delikado. Darating yung time, hindi ka lamang sa tao magtatampo, sa Diyos ka magtatampo. Pastor, hanggang ngayon, lagpas na ako sa kalendaryo. May tape measure naman. Ibig sabihin, hindi sukatan ng may asawa at walang asawa ang relasyon sa Diyos. Kung may asawa, praise the Lord. Kung wala, praise the Lord. Nasabi mo lang yan, pastor, dahil may asawa ka na, hindi rin. Bakit? Si pastora ni patutuo niya, focus siya sa Diyos. Dinagdag lang ako sa kanya. Ganun din siya. Sino siya? Sino swerte? Focus din ako sa Lord. Full-time ako sa pagpapastor sa Pilipinas. Sa Barangay Turod, San Jacinto, Pangasinan. Pero si pastor taga-Umingan, doon ako nagpapastor. Tapos biglang dumating si pastora, ginulo niya ang buhay ko. Hindi. Ang ibig kong sabihin, idinagdag na lang, unahin mo ang Diyos. Kung darating, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Amen. Huwag magmamadali, naghintay ka na rin lang. Pinasukan mo na lahat ng dating apps. Natawa kayo. Ang pogi-pogi niya doon, pagdating, pagkita mo,
Dalawang ngipin lang pala, nakapangil. Amen. Kaya nga sabi dito, ang nangyari kasi sa mga Israelites, umalis sila sa slavery, dala nila sa pagiging ugaling slave. Parang isang taong bilanggo, lumaya sa bilangguan. Sa minsan naman napanood sa balita sa atin, kalalaya lamang ng bilanggo after 3 days, nakulong ulit. Why? Hindi naman nabago ng bilanggo, pagkalabas yung pa rin siya, ugaling bilanggo. Amen. Church, kapatid, binayaran na ni Kristo ang kaligtasan mo. Naranasan mo na ang kaligtasan, tinanggap mo siya. Ngayon, nasa proseso ka ng pagbabago, proseso ng paglago. Kapag dumating ang pressure ng buhay, huwag mo sana mang isipin na babalik ka sa dati mong ugali. Dating nagmumura, dating malaswa ang isip, dating ma-pride, dating matampuhin, dating sensitive, dating kung ano-ano na lang. Ngayon, dito sa proseso ng pagbabago, natututo ka na magpatawad, natututo ka na maging masaya, na walang halong chemical. Amen? Natututo ka na makipagmingle, nakikita mo na ang kahalagahan mo sa buhay. Dito dati, puro ikaw, me, myself, and I. Nakikipagpaligsahan ka dati, nakikipagkumpetensya ka. Dito, kahit hindi ka mapansin, tuloy-tuloy ka, masaya ka, nababago ka. Amen? Dito wala kang ipon, dito binibless ka. Dito ang kaibigan mo, yung mga kaibigan mo lang na chuchu. Yung mga, gawin mo yan, gawin mo. Dito, may kaibigan ka na nagmamalasakit, na nandito sa church, na kung saan sinasabi, Sister, mali yan. Sister, nagmamalasakit. Yan ang tunay na kaibigan. Kung gusto mo yung kaibigan mo na napapahamak ka na at pumapalakpak pa rin, ay maghunos dili ka. Amen. So dito, lahat ng inaantok magsabi ng amen, malakas. Proud pa rin, amen. Pag nangyari yon, ang kasagutan dyan, nasa Acts chapter 3, repent of your sin and turn to God, so that your sins may be wiped away, and the times of refreshment will come from the presence of the Lord. Magsisi tayo. Amen? Magsisi tayo. Church, iwasan natin yung bang, kasi nasanay tayo sa ganito minsan sa secular. Pwede ba ikaw bang humarap para sa akin? Pagdating mo sa Panginoon, hindi ho. Pwede ba umating ka ng church, hingin mo na rin ako ng tawad sa Diyos? Hindi ganoon. Ikaw humingi ng tawad sa Diyos. Number 2, experiencing God through faith in the Word of God. Pasabi, Word of God. Mararanasan natin ang Diyos saan? Papaano? Sa pamamagitan ng paniniwala, pananampalataya sa salita ng Diyos. But without faith, it's impossible to walk with God and please Him. For whoever comes near to God, necessarily believe that God exists. Kapag hindi ka naniniwala na may Diyos, hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, titiyakin ko sa iyo, hirap ka maniwala na mabago ka. Hindi mo rin makita ang sarili mo kung paano ka gagamitin, kung paano makita mo yung buhay na malaya. Once hindi ka naniniwala na mayroong Diyos, no once ng salita ng Diyos, hindi mo pinaniniwalaan, kapatid, sayang ang oras natin dito. Dahil ang pinag-aaralan natin dito, Word of God. Tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo na mayroong Diyos? Naniniwala ba kayo ang Biblia, salita ng Diyos? O, di nagkasundo tayo. Amen? Kaya lang, pastor, ay naniniwala ko sa Biblia, pero hindi lahat. May ganoon Hindi lahat. Paano yun? Hindi lahat. Hindi rin po pwede. Lahat po ng salita ng Diyos ay paniwalaan, panampalatayanan, mayroong utos na dapat sundin, may pangako na dapat panampalatayan o i-claim. Huwag mong pagbaliktarin.
Ang utos ng Diyos, magpatawad ka. Huwag mong, magpapatawad ako by faith. Hindi. Sundin. Amen po ba? Amen po. Sabi, He reward those who earnestly, diligently seek Him. So then faith comes by hearing and hearing the Word of God. Ang pananampalataya sa Diyos ay nag-uumpisa, lumalago, tumitibay sa pakikinig at pakikinig ng Amen. Napakahalaga ho na ang salita ng Diyos ay lagi nating bigyan ng panahon. Pastor, wala akong time. Come on. Sasakay ka ng tram from Mulisula to Gar and so on. Mayroon kang panahon. Lahat, gagawan mo ng paraan. Mayroong oras na magbasa ng salita ng Diyos. Minsan kasi ang salita ng Diyos, nilalaktaw-laktawan natin. Gusto lang natin yung mga, come, bless me, in Jesus' name. Tama naman po yun. Pero ayaw nating basahin yung do not equally yoke to unbeliever. Ayaw nating basahin that without holiness, you will not see God. Linalaktawan natin yun, which is yun ang dapat na makita natin para magtagumpay tayo bilang Kristiyano. Amen? Masarap maging Kristiyano. Amen? Yes, may challenges, may testing. Pero mas masarap ang may challenge at lumalago ka. May testing at yung testing na yun, tama yun, test na yun na para sa paglago. Hindi yung testing na kung saan, kumbaga, hindi yung nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay dahil ho sa mga kasalanan na nagagawa po natin. Sabi niya sa 2 Corinthians 5:7, for we live believing and not by seeing, for we walk by faith, not by sight. Kapatid, makinig ka. I pray na makiidibin natin itong salita ng Diyos na ito. Seryosohin natin dahil ang pananampalataya o paglakad ay mayroong aksyon. By faith, not by sight. Hindi ho sa nararamdaman. Kailangang lakaran mo. Minsan kung naniniwala ka na magdadrive ka one day, mag-aral ka na ng pagdadrive. Amen? Kung naniniwala ka, nagagamitin ka one day sa iyong pamilya and so on, lapatan mo ng gawa. Pastor, kasi minsan, not by sight, nakabase pa rin tayo sa ating nakikita, sa ating emosyon. Hindi ko sinasabing huwag nyo nang tingnan yung mga material things. Ang ibig ko sabihin, minsan doon tayo nadidistract. Amen? Amen? Hallelujah. Mayroon pong mga mother na kung saan ay, sino mga nanay dyan? Na may mga anak na mga binata. Sabi nung nanay, nagkukwentuhan yung apat na nanay, yung anak kong binata, sabi nung una, ay kapag dumaan sa basketball court, sasabi na, ay, parang artista, ganito, ganyan. Ang gwapo ng anak ko. Sabi naman nung isang nanay, yung anak ko, naman, sabi nila, kapag dumaan din sa gym, sa mga gatherings, sasabihin naman ng mga tao, napakapalad nung napakayaman yung anak kong yan. Sabi naman nung isa, yung anak ko, talagang siya, mayor na siya. Sabi nung ina, uy, kayo, yung anak mo, nakatahimik dyan. Ano kayo yung anak mo, pag lumakad ba sa kapulungan, sa maraming tanong sinasabi, yung anak ko kapag lumakad sa kapulungan, ang binabanggit nila, oh my God. Matindi. Diyos ang binabang. Oh my God. Okay. Dead jokes, you know. Okay. Okay. He did not weaken in faith when he considered his own body, which was good at deed. Sabi niya, which was as good as dead, since he was about 200 years old. Ito po si Abraham, for when he considered the barrenness of Sarah's womb. Sabi ko, ang tindi nito, pag binabalikan ko ito, wala talaga sa
sa kaisipan mo, isang matanda na at magkakaanak pa. Just imagine that. Pero dahil sinabi ng Diyos, mangyayari. Mga lahat po ng mga pangako na sinabi ng Diyos kay Abraham, nangyari. Amen? Hindi na nga lang niya nakita yung singdami ng bituin at singdami ng buhangin sa dalampasigan, pero nangyari. Nanay, tatay, church, hindi mo man makita sa ngayon pa yung pangako ng Diyos sa iyo, pero hindi ibig sabihin hindi mangyayari. Amen? Yung anak mo, kabaliktaran sa nakikita mo, sa pinapanalangin mo, hindi ibig sabihin hindi mangyayari. Amen? Yung health mo parang nag-iiba. Kung kailan mo pinagpipray ng healing, ay hinihiling ka na rin ng langit. Hindi ibig sabihin, ibig kong sabihin, may mga bagay na dapat paniwalaan mo, sampalatayanan mo, lakaran mo, gawin mo ng may pananampalataya, hindi sa tao. Kapag umattend ka, nag-church ka, nag-OVE ka, nag-SOD ka, at ginawa mo lang sa tao, you are walking by sight, not by faith. Kapag masipag ka lang, pag nandiyan si leader, si pastor, kapag nagpe-pray ka lang, alam nyo nung araw, nung nasa sa PAMA, sa Pangasinan Merchant Marine Academy, yan, kung saan ako nag-aral ng pagiging seaman, at nagba-Bible study ako doon. Pag nag-pray kaming ganyan, sa mga kalalakihan doon, sa mga kabataan doon na kalalakihan, nakaganon yung isa. Alam mo ginagawa ko? Didilatan ko rin ng mata. Habang, yes Lord, tulungan mo kami. Sabi niyo, minsan may ganyan. Kapag may nakakita, hallelujah, darkest night, you can light it up. Pag wala, kapatid, wag nating gagawin ang mga bagay-bagay na espiritual. Gawin mo yan sa Lord. Pag ginawa mo ang mga bagay sa tao, mafo-frustrate ka. O ginawa mo ang mga bagay sa sarili mo, mafo-frustrate ka. Kaya tinuturo, gusto mong maranasan ng Diyos, gawin mo ito by faith, not by sight. May nakakakita man. Wala. Okay, laktawan ko na itong our goal is on kasi dinadaanan naman ito sa mga life group. Number 3. This is the last one. Brother Sean. Tugtugan mo nga, background mo nga ako ng ano. Dito, experience God through proper alignment. Pagkasabi proper alignment. Ang isang sasakyan na pag wala sa alignment ng kanyang differential, ano yan? Nanginginig yan. Tignan nyo, ang isang sasakyan pag wala sa alignment, pag patatakbuhin mo talagang gumaganon. Maraming mga Kristiyano ganon, kung hindi proper ang alignment, delikado. Nanginginig. Kaliwat kanan ang lakad. Nasa mundo, nasa Diyos. Nasa mundo, nasa nginig. Mawigel ka. Magkokos ka ng aksidente ng iba. Pero buti na lang ang Biblia nagtuturo ng proper alignment. Gusto mong maranasan ng Diyos sa pamagitan ng purity, maranasan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita na may pananampalataya, maranasan ng Diyos sa proper alignment. Kapag iyan po ang proper alignment, spirit, soul, and body. Sino dito may spirito? Sino dito may kaluluwa? Sino dito kaluluwa lang? May katawan. Kahit anong shape yan, katawan pa rin yan. Amen? May katawan, may kaluluwa at espiritu. Yan po yung picture na yan, yung proper alignment. May pula na cover the blood of Jesus. May protection kung ganyan po ang proper alignment mo bilang Kristiyano. Kasi nga, ang naborn naging sa'yo, ang unang ipinanganak na muli sa'yo, sa John chapter 3, verse 3, sa John chapter 3, ay ang iyong espiritu. Na kung saan na-disconnect sa Diyos. Nung nagkasala siya doon at Eve. Nung tinanggap mo, Panginoon, tagapagligtas, nag-EGR ka, or nilid ka sa prayer of acceptance, alam na alam mo ito, may nabago sa'yo. Isang sign, yung dati mong ginagawa na kasalanan, ang lakas na ng conviction sa'yo.
Yung nagmumura ka dati, pero ngayon, madudulas lang yung bibig mo, napasabi ka ng SHIT, napapagulong ka, ba't ko nasabi yun? Mayroon nang nangungusap. Dati kapag magkwento mo yung buhay ng may buhay, walang pakundangan. Ngayon nagmiminor ka na. Mayroon nang nabuhay sa'yo. Yung espiritu mo at ang espiritu ng Diyos, yan ang nagkukunik. Dahil hindi makakunik ang espiritu ng Diyos sa'yo dahil patay ka. Nung araw. Kaya kapag masaktan mo yung iba, ma-pride and so on, wala kang pakundang, wala lang. Pero ngayon, nakita mo, natuto ka magpakumbaba, magpatawad, inaayos mo mga bagay-bagay. Yes, hindi ka perfect. Pero alam na alam mo, yung espiritu mo at ang espiritu ng Diyos nangungusap. Amen? Natututo ka ng sumunod, magpasakop, magtiwala. Kinagigiliwan mo na ang salita ng Diyos. Umaatin na churches na kagaya nito. Dati wala man. Mapa-absent ka lang sa Bible study, nakukonbiktahan ka. Mapa-absent ka sa church na ito, namimiss mo ang church, nalulungkot ka. Dati wala. Kapag tawagan ka, ano kaya bagong excuse ko? Amen? Sino nakakaranas ng sinasabi ko? Na alam mo, dati kapag nanonood ka ng porno, okay lang. Pero ngayon, talagang sinashutdown mo na. Napapahaba yung panunood mo ng mga Netflix, so on. Maya-maya kinakausap ka ng banal na espiritu. Pray. O kaya paggising mo sa umaga noong araw, paggising mo sa umaga, kape, tinapay, trabaho. Ngayon paggising mo sa umaga, thank you Lord. Binabasa mo ang Biblia. Sinong ganon? Naku, hindi nyo nararanasan yung ganon? Taas ang kamay yung nakakaranas yung sinasabi ko. Kung hindi nyo pa nararanasan, dapat maranasan nyo ito. Why? Kasi nabuhay na yung espiritu mo. Yan ang nagkukonek sa Diyos. Amen? Dati, gusto mong makaisa. Gusto mong gawin ang mga bagay-bagay. Pero ngayon, hindi na. Dahil nga, ipinanganak ka na muli. Ang Espiritu ng Diyos, kung nare-receive niya, yung victory, protection, joy, peace, spiritual growth and freedom, lahat ng mga yan, ibinababa niya sa soul. Ang soul, ito yung choices mo, emotion mo, yung mga will mo, and so on. Yan yung soul. Diyan ka nasasaktan, diyan ka nagtatampo, diyan ka nagagalit, yan yung emotion mo. At yan ang tinatrabaho pa rin ng Diyos hanggang ngayon. Kapag namatay tayo, yung ating espiritu babalik sa Diyos. Dahil mula sa Diyos, that's God's breath. Ang katawan babalik sa lupa. Ang i-judge, yung kaluluwa mo. Yung soul mo. Amen? Naunawa po ba natin? Yan ang proper alignment. We experience God through worship, prayer, and word. Kaya ang nagkukunik sa atin kapag umaawit tayo ng worship song, hindi yung soul mo, hindi lamang emotion mo, yung espiritu mo at espiritu ng Diyos nagkukunik. Ibinababa niya sa soul mo. Ini-encourage ka niya. Kaya yung soul mo na be-bless, puno ng pagpapasalamat. Ang iyong kaluluwa maya-maya, nagre-respond yung katawan mo. Lumuluha ka. Why? Dahil nakakatanggap ang espiritu mo mula sa espiritu ng Diyos, ibinababa niya sa iyong kaluluwa, nagmamanifest sa buhay mo. Tignan mo, napapabuti ka. Lumalambot yung puso natin. God's presence fuels everything else we do. Ang presensya ng Diyos, yan po na parang gasolina sa atin, nagbibigay ng passion, ng sigla sa mga ginagawa natin. Sa buhay mag-asawa, kung nanlalamig na kayo, sa mga pamilya, kung aling mga bagay, kailangan natin ang presence ng Lord. Even sa trabaho mo, ang sinasabi ko ito, hindi lamang po sa mga spiritual na bagay, hindi lamang po sa loob ng church. Mas kailangan natin ang presensya ng Diyos kapag tayo ay nasa labas. Kasi nasa labas, ang daming mga temptation, ang daming mga pagsubok. Papasok ka lang sa tram, hinahabol mo yung tram kung kailan ka malapit na kasi malilate ka na sa trabaho.
nagsara. Gaganong-ganong ka doon. Kristiyano ka na. Amen. Dati nagdi-dirty finger ka pa. Gumagano, akala mo, maintindihan ka, Tagalog naman sinasabi mo, praise yung driver. Ang ibig ko pong sabihin, may mga bagay na dinadala ka ng Diyos kapag tamang alignment mo, na ikakabuti mo. Amen? Lahat ng aspeto ng iyong buhay, i-elevate, aayusin ng Diyos kung magpapaayos ka. Alam niyo po, nakapaka-bless po natin sa bansang ito. Ang bansang ito, ang Switzerland for the glory of God, nakita natin the most, isa sa bansa na napaka-safe. Ano? Bansa na safe, na kung saan napaka-honest din nila. Nabanggit ko ito minsan, napaka-honest nila. Di ba? Sobra ka sa bayad sa kuryente, binabalik nila. Di ba? Ikaw naman, ay kaya mo na magtrabaho, meron namang trabaho. Maging ayusin natin. Ano? Hallelujah. Without God's presence, ministry becomes empty and activity. Pag wala ang presence ng Lord, even sa mga, kahit sabi nating spiritual na bagay na ganito, kapag walang presence ng Lord, mapapagod tayo. Remember when I preached about Jesus last Christmas? Saan nila nawala si Jesus? Nung Passover. Nung mayroong gathering ng simbahan, si Joseph and Mary, doon pa nila nakalimutan si Jesus. After 1 day or 4 days, 1 day, doon lang nila naalala. Kaya hindi ibig sabihin, umatin tayo every Sunday, maganda naman, praise the Lord, everyday prayer. Ibig sabihin, kaya ang gusto dito, yung karanasan mo. Hello? Yung testimony mo, bagong patotoo. Kung nakaranas ka ng Lord 2028, 2008, 2008, 2004, 2001, breakthrough, naranasan mo doon. Ngayon, after 10 years, 15 years, 5 years, may bago bang karanasan mula sa Diyos? May bago bang transformation mula sa Diyos? O yung pa rin yung patotoo mo? Noon pa rin. Kasi ang Diyos gumagawa pabuti ng pabuti, paganda ng paganda. Amen? Hallelujah. We don't just go to church, we meet with God. Kapag we meet with God, ibig sabihin, behave. Pag sabi behave, pag nakakaranas tayo sa Diyos, laging may pag-asa. Pero ito naman ho, kapag nauna na ho, ang soul, nauna na ang emotion, kaysa sa espiritu mo at sa espiritu ng Diyos, tignan mo yung pangalawang picture. Ayan. Ayan. Open ka sa mga palaso, sa mga ng kaaway. Kapag soul ang nauna, ang kaluluwa, ang emotion, intellectual, yung mga choice mo, basta buhay ko ito, walang pakialamanan, magaling ako, yan ang nauna. Buhay ko to, ganyan. Delikado. Bukas ka sa mga pana ng kaaway. No victory, no covering, no protection, no spiritual growth. Cannot hear God. Kasi nga, puro soul ang nauna. Madaling magalit. Yan ang ibig sabihin. Madaling magdamdam. Madaling nakabase sa kanyang mga emotion, hindi nakabase sa pananampalataya, which is dapat ang Espiritu ng Diyos ang nauuna. No transformation, no success, no courage, no healing, no freedom, no joy, no peace, no patience, no self-control, and no miracle. Amen? Ganyan ang nangyayari kapag disalign po tayo, kapag wrong alignment. Kasi church, nakakalungkot minsan, gagawa tayo ng isang desisyon. Isang desisyon na alam naman natin tagilid tayo. Saka natin ipapanalangin para i-bless ni Lord. Kausapin mo muna si Lord bago ka magdesisyon. Amen?
Minsan nagagawa natin yan sa ating leaders, sa ating parents, sa pastor. Mag-usap muna kayo. Mag-deal muna kayo. Settle nyo muna. Saka nyo pagpapaalam kay leader. Sabi ni leader, ay meron tayong anniversary natin yan. May EGR yan, dapat huwag tayong lumabas. Inaplano na namin to, nakabook na kami ng ticket leader. Kontrabida na ngayon si leader. O si pastor. Amen? Bisa sa parents din, sa literal na parents. Di ba? Minsan, mga anak natin, nagplano na lahat. Aprobahan mo na lang. Ano? Pero minsan ganyan ang ginagawa natin sa Lord. Lord, please naman, ibigay mo na sa akin siya. Kung di mo lang siya ibigay sa akin, kunin mo na siya. Pipilitin mo, parang gusto mo si Lord sumunod sa kalooban mo. Kasi nga, soul ang nauuna. By the way, ang ating church, alam ko maraming mga bago. Ang ating mga SOD students and so on. Halimbawa, yung na-invite ng W1 at na-invite ng WA ay magkapareho. Pagdating dito yung na-invite ninyo, gusto niya yung isa ay pumunta sa W1 o WA, it's okay. Amen? Basta lalago. Ako nag-invite sa'yo, ba't ka lilipat doon? Alam nyo, kung bago-bago ako, yung mga bago natin, kung ganun ang attitude natin, hindi na ako ate ng church. Ganun palang attitude ninyo. Tulungan natin. Hindi tayo nagagawan. Ang bahagi mo, bahagi ko, dalhin natin ang Diyos sa Lord. Dinadala natin sa life group para maalagaan, pero kapag magdesisyon siya, doon, ay, ikaw nag-invite sa akin, pwede ba doon ako sa ganito, ganyan, kasi ganito na yung kakilala ko. It's okay. Dinaanan ko na dito sa buong kongregasyon. Hindi ko na dadaanan lang sa mga life group and all the students. It's okay. Magtulong-tulong tayo. Marami pang mga babae at lalaki, magulang na nangangailangan kay Lord. Kung dito sa loob ng tahanan, church na kagaya nito, hindi tayo magkakaunawaan, delikado. Amen po ba? Tumayo po tayo lahat. And by the way, dadaan ko rin ito. Dahil bilang Pilipino, okay, ay daanan ko ito dahil sa gusto nyo maapektuhan ito, naapektuhan kasi ang iba. Ano? May mga hindi nag-uusap dahil lang sa mga politicians. May halimbawa, Ilocano si Kuya Henry, taga Ilocos Norte pa. Hindi kinakausap ng mga taga Davao. Tumatawa tayo, pero alam ko sa mga kabataan, pero kapatid, sinasabi ko ito on behalf sa ating senior pastor, wala tayong inaano ng mga presidente and so on. Nung naging presidente si Noynoy, Cory, yung sino man na inabutan natin na Kristiyano na tayo, si Pangulong Duterte, Marcos ngayon, ipinagpipray natin. Sinusuportahan natin sa panalangin. Hindi yung, ano yan? Minsan nasasabi, Ilocano ka, pastor, ano? Marcos ka? Ganun siya. Tignan nyo, gumagawa kayo ng kay pastor. Hindi porket Ilocano, hindi lahat tayo inilagay ng Diyos yun. Ang hindi maganda sa harapan ng Diyos at sa inyong mga social media, yung minumura mong administrasyon, nagsasabi ka ng negative words, at the same time, kasunod dito, for God so loved the world. Ipilagay mo yung live streaming natin tapos nagagalit ka sa gobyerno kung nasaan ka. Sa tingin mo, nalulugod ang Diyos? Kahit sino po ang itayo ng Diyos dyan, ilagay manalo dyan, ipapanalangin natin. Sabi ko, buti pa sa Switzerland. Kapag butuhan, hindi mo mapapansin. Dito naman, sa dinadala natin dito minsan. Minsan pa, nung araw, pastor, picture tayo, picture. Dapat magganito ka, pastor, magganito ka.
o magganito ka. Hindi ganon. Ang society ng ganon na lamang. Dapat ang isigaw mo, pastor, BBS, BBM, DD. Hindi ganon. Jesus, Jesus, Jesus. Yun ang dapat isigaw. Amen! Sinasabi ito dahil isang pamilya tayo. Nakakalungkot naman. Huwag tayo magkukomment na alam natin hindi ho nakakalugod sa unang-una sa Panginoon. Nagkakasala ka. Tapos ito ang tanong nila sa akin, pastor, gusto ko ang mag-participate sa butuhan. Anong masasabi nyo? Siyempre bilang pastor, ito ang sinasabi ko. Tignan mo ang plataforma ng bawat kandidato. Kung alin ang nalalapit sa Biblia, doon ka. Pastor, matatalo naman siya At least, ginawa mo. Alam ka man, ibubuto mo yung pro-abortion, delikado. Amen? At least, maging matalino ka naman. Yung alam mong nalalapit sa Biblia. Amen? Yan lang ang maano ko sa iyo. Pero I pray na magmahalan tayo bilang Kristiyano at Pilipino. Okay ba yon? Life group leaders, sitahin ninyo kagad-agad kung mayroong ganyan sa life group ninyo. Baka mamaya mayroon nang mimigay ng flyers niya sa 2028. Ito Alam nyo, sa biyaya at grasya ng Lord, ang ating church matagal nang nililigawan o ini-encourage na magpatayo tayo ng mga iba't ibang ano dito. Pero hindi natin gagawin at kailanman din natin gagawin yun. Madudungisan ang simbahan ng Diyos. Hallelujah. Lord, nandito kami. Gusto naming maranasan ka. Nais namin, Lord, na para maranasan ka, magkaroon kami ng purity. Yung mga motibo namin, purity ng puso. Maranasan ka namin sa pamamagitan ng iyong salita, O Diyos, sa pananampalataya at pagsunod sa iyo. At maranasan ka namin sa tamang alignment, Lord, na ang nangunguna, na ikipag-connect namin sa amin sa inyo ay ang aming espiritu. Ang aming katawan magpasakop sa aming kaluluwa. Ang aming kaluluwa magpasakop sa aming espiritu at aming espiritu magpasakop sa espiritu ng Diyos. Church, kapag yan ang binabantayan natin, lalago tayo, mananatili ang apoy natin sa Panginoon. We're gonna sing that song again, God of Revival. This song is a song of desperation. Awitin na kung saan na, Lord, para naalala ko yung sinabi ni Elijah, Lord, rend the heaven and come down. Bumaba ka, Panginoon. Gusto ka naming maranasan. Gonna sing this song once again, and it's a prayer and declaration. We see that you can do power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. We believe, Lord, we believe. There's no prison wall you can break through, no mountain you can't move, all things are possible. Thank you, Lord. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save, no things are possible. The darkest night you can light up, you can light up, oh God of revival, let hope arise, let this
rose in victory, and now you're seated forever on your throne. Amen. So why should my heart fear what you defeated? We'll trust the Lord. I will trust in you alone. 'Cause there's no prison wall you can break through, no mountain you can move. All things are possible. Yes, they are. 'Cause there's no broken body you can raise. Before we gonna sing the song, soul that you can save. the lyrics of the song, sabi niya dito, there's no prison wall you can break through, no mountain you can't move. Walang imposible sa Diyos. Sino dito may pinagdadaanan kayong problema na nakaka-overwhelm? Ginawa mo ang lahat, either sa financial mo, sa health mo, even future mo. Marami nang sinabi ng mga experts, mga counsels, pero nandun pa rin. But you know what? Sa oras na ito, kayang lutasin ng Diyos na yan. Kalang i-wipe out lahat ng mga prison wall, lahat ng mga mountains of problem, lahat ng mga broken bodies, broken relationship, lahat ng mga even to the point na kung saan na-overwhelm ka na at meron ng takot na nagkikrip in sa'yo. Hindi papayagan ng Diyos na sirain na ganun-ganun na lang ang isang tao, isang pamilya na binayaran niya sa cross ng Kalbaryo. Ulitin ko, hindi papayagan ng Diyos na sirain ng dyablo, ng enemy o ng mundong itong ibabaw na pinagdadaanan mo. Ang gawin mo lang, manampalataya ka, maghintay ka, lumakad ka, magpakatibay ka, hawakan mo ang kanyang mga pangako. Ang Diyos hindi natutulog, ang Diyos kakampi mo. God is for us, not against us. Come on, declare the song. There's no prison. Maraming mapapalaya. No mountain you can't move. All things are possible. Yes! There's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. Hallelujah! You can light it up. Oh, the God of revival. Let all arise. Death is overcome. You already won. Oh, the God of revival. God of revival. Sino dito nakarelate sa ating pinag-aralan ngayong hapon? Na-awaken ka, nabago ka, na-transform ka, lumakas ka. But you know what? Ang iyak ko sa Lord, may mga kagaya mo, kagaya rin natin, na wala pa kay Lord, na parang nasa panahon sila ng Egypt, na ang kaaway ay mismo naglaruan sila. Hindi natin sila hinuhusgahan, but church, may bahagi ka, may bahagi ako. We gonna pray. We gonna pray while declaring the breeze of this song. Come awaken your people. I-awaken ng Lord ang Filipino community. Amen. I-awaken ng Lord ang bawat tatay, nanay, kabataan na napapalayo sa Diyos. I-awaken ng Diyos ang bawat relationship. Manumbalik sila sa Panginoon. Gagamitin ka, gagamitin ako. Madarating yung araw, wala nang empty chairs na kagaya niyan. Even to the point na magkakaroon tayo ng another services. Why? Dahil may mga tao dadalhin ng Diyos at gagamitin ka, gagamitin tayo dahil ang nais lang natin maitaas ang ngalan ni Jesus. Hallelujah! Now I want you declare this song with faith. Come awaken your people.
Come awaken your people. Come awaken your people. Awaken the city of Geneva. Oh God of revival. Pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains in the ground. Oh God of revival. Misa pa, come awaken the city. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains in the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. The darkest night, you can light up. Oh, you can light up. Oh God of revival. Yes, Lord. Let hope arise. Let his overcome. For you already won. Lord, we pray this afternoon Oh God of revival. ng bawat kakilala namin, kababayan, kaklase, kaibigan, kasama namin sa room, kasama sa trabaho. Hindi lingid sa aming kaalaman, minsan ang kanilang pinagdadaanan. But Lord, help us, Lord. Bilang mga anak mo, gamitin mo kami para sila madala namin sa iyo. Makalagan sila lahat ng mga tanikala ng gawa ng enemy. Tanikala ng depresyon, tanikala ng kawalan ng pag-asa, tanikala ng mga bagay, ng mga pride of life. Lahat ng mga iyon ibinabagsak na namin sa pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. We declare revival. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen.